Ayan, dito na tayo mga kalingap sa taas. Dito na tayo sa kwarto magbabarnis. Yan sa may ano kuha niya sa labas, yung bilang na niya. Pero yung gagawin. Inayin na niya sa baba yung bagis na kalahati ng pinagparan ko. Oo, dali ko sa may bitsa lang. Gabi na irin. Kulay ang tali mabot at lumaki.
Ayun bilang kasi malapit na daw yung bote. Ano? Pumasok ko yung hapon. Wala na dito, wala na ako. Yun natin dito, no? Ini po yung bunga. Kami dito kasi makahalo daw. Mapol baga daddy ba? Ganyan-ganyan sabi na butit na. O yun nga, yun din ang lalagay natin. Baka kala niya nag-red ako. Yung kabila, yan yung taas, kaya yan. Doon, hindi ka abot. Hindi ka abot, kaya ikaw mag-abot. So, wala pa tatulungin sa mukha mo yung bras. Tapos tutulungan ng ganyan. Oo. Ganun mo. Ito. Papahin mo ganun. Mataas kasi yan. Tapos, abot mo yan. Isa pa, isang tayo pa. Makakalinga po si Ate Helen na nagtutok-tok doon. Ay, hindi ko ba maabot. Yung height ni Ate Helen, saka height ko. hanggang balikat. Yung mataba pa ako, tumatangkad ako siya daw. Kasi nagtabaan ako ay, Surigao. Kain ulong lang ako siya. Hindi sila mga nagtatrabaho ko. Nagmulkan ko, saka ako. Saka man ito kasi. Ikaw ba din mo ito? Mabawag ganyan lang sa iyo. Yung lord to. Pero ang talabi niyayaan ng ano. Yung lord. Wala ko nga pumapasok sa bangko ng ganyan sa taas. So ako ginaganyan ko lang. Kasi sila sa akin, ganyan pa. Kung nandun sa gusto ka lang. Nanay ko pag nag-usap ka rin, kami kain din niya.
talaga na ano, nung hindi pa ko naging managin. Alam mo ate, yung ano, yung araw, nakikita yung mga taong lupa. Nakikita ko sila nabi. Kung ito nag-born na pinawala. Kasi i-review mo yan ay, i-review mo yung mga ano, kasi minsan, ano yan ay, nasa imahinasyon natin yan ay. Kahit saan ako magtago, alam mo, lang katabi. Kaya nga, imahinasyon natin yun kasi hindi mo pa kilala yung ano, hindi, kulang pa yung pananalig mo kay Lord. Nung tapos nagkaroon ako ng tungkulin sa simbahan, Katoliko, kasi ako nagdadasal doon lagi lang. Nung dasal ng pagsisimba sa Katoliko, alam mo lang, lahat kong narinig ko lang yun, nilalaman ko agad. Kilala ko ko nila sa Katoliko, sabi ko sa ano, 2006 ako. Sabi na ay, hindi mo na ulitin. Yun lang. Nalagyan ko ba yan? Yun yung taas yung wala pa. Paano daw ito maalis? Cleaner lang yan. Eh, ganun mo kasi oh. Huwag mo siya pag-nagawin, ganun mo yung brush mo, diba? O, patutuloy mo muna siya ganyan. Huwag mo siya iyak mayroon doon. Sige, ano mo, saw mo. Tapos, ano mo. O, ano mo, ipiga mo siya. Yan. Saka mo siya i-ano doon kasi, diba? Wala na, tumulo. Ayun, ganyan yun. Hindi mo siya patutuloyin. Ipiga mo siya doon sa lugar. Kapag nakakita ka ng ano, tao pa. Kaya nga, kita, deliver naman ako. Nag-deliver naman sa akin. Hindi na yung nag-i-exist pag mag-Christiano ka na. Lagi ako sumibig sa Bolivia. Paano sa Katoliko? Sa Katoliko, ang dami kasi ano, hindi naman sa mistake. Hindi naman sa mga pamamalit kasi. Doon tayo namamana sa mga inaunang natin. Manilumunod po natin. Yan pa yung minaminara natin yan. Kung ikaw ay naging born again ka na, ibig sabihin, bago na yung paniniwala natin, tinamo na. Wala na yung mga dating paniniwala. Pumunta ko sa father, kay father tinanong. Father, bakit ko lagi ko nakikita ang mga taong lupa? Anong nangyari sa akin? Kasi yun ang paniniwala mo ay. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, siya yung nakikita mo. Alam mo, sa Katoliko niya, hindi naman sa pag-ano, may mabuti at may masama. Kung nagusto siya, depende ko sa Katoliko. Kung hindi naman lahat ng Katoliko ay masama. Oo, mayroon mabuti. Kahit masama, kahit anong relihiyon, mayroon mabuti na ba? Doon na rin pa siguro. Tulang po, marami lang pa akong napagaling din ng mga kapit. Kung ano, tapos lagi ako nang sumisin sa bulan eh. Hindi pa ako sumakay pa. Hindi ko sumisin. Oo nga, kasi nga, panibago na paniniwala mo eh. Pag nagsimba ka at naniwala ka na sa Christian, mapabago na yung paniniwala natin. Hindi na natin susundin yung dati. Paniniwala natin. Sabi ko, iwanan na natin yung kasi na nagbago na. Paano hindi ko ang paggawa ng mabuti ay hindi nakakahiya. Ang nakakahiya ang paggawa ng masama. Pagka sa tingin mo hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka nakakahiya. Kaya nga, hindi ka nakakahiya. Ang pagpapasalamat ay napakagandang gawain ng isang tao. Yan yung sabihin.
ano ka, may pakiramdam ka na, nararamdam ka na ng masaya, na ma-appreciate ka na. Kaya, okay lang. Ba? Yan, ganyan. Tapos konti na lang, yung mga tulong-tulong na lang. Pagpapa na natin tayo pero rin. Tapos tayo na ayos na tayo dito. Ito lahat. Wala naman natin. Ito na ito dito. Iinom pala yung tubig sa mga. Sige na yan. Wala na yan. Wala na yan sa kasino. Alam mo yung mga ano ko, tita ko at tita ko nanay ko. Papa ko dati. Ito po yung kabuuan ng kwarto. Ano? Yan, at binabarnisan natin yan. Ito yung kwarto dito. Pangalawang kwarto pa ito. Ito. Pangalawang kwarto. Yan, malaki din po ito. Kulang na lang po sana dito ay linoleum. Para itong sahig ay pantay ang kulay. So, yan ang sahig niya. Ang sahig po dito ay crocodile. Crocodile na plywood. Yan. Yan. Ito po yung unang kwarto. Yan. Mayroon mga gamit dyan. Yan. Malawak po ito. Ito po yung pagpasok mo ng hagdan. Ito po yung hagdan. Yan. Yan ang hagdan. Yan. Aakit ka dyan sa hagdan. Yan. Aakit ka. Yun. Malawak yan doon. Papunta doon. Lagyan, may ano yung plywood na sobra. Ayan, hanggang doon sa likod niya. So, ayan, hanggang dito, malawak po yan. Ayan, dahil papasok ko doon sa isang kwarto sa kabila. So, ayan. Kinapos na po tayong pambudget para ikulong po itong isang kwarto. Sana po ito ay may dingding pa diyan. May dingding pa diyan. Ang pag-akit ng hagdan, may dingding pa po. Sana yan. Kinapos na po tayo ng kahoy. Kaya ito po, yan, dapat kukulungin pa po itong kwarto. Diyan. Dito po ang pinto ng isang kwarto. Yan, dyan. Pinto pa po sana yan. Dyan. Sarado po ito. Para yun ay pinto dun sa kabila. Tapos may maliit sila dito na terrace itong side na ito. Pag-akit ng hagdan. So, kinapos na po tayo ng budget sa kahoy. Kaya hindi na po yan nakulong. Kaya napalaki po itong kwarto dito sa bungad. Ito yung kwarto nila. Oh. Pasok dyan. May bintana po dyan. Isa. Bali, dalawa po yung bintana. Yun, bubuksan pa po iyon. Tsaka ito. Yan, dalawang bintana. Bali, 3 bintana po sa isang kwarto. Ito, may bintana din po ito dito. Ayan. Para ma-presko. Oo, na presko. Tapos may bintana din dito. Para ma-presko. Kaya, ganun. Ganun po sana yun. Kaya lang, kinulang na po tayo ng cucumber. Kaya wala na po yung kwarto. Bukas na po yan. Pagpasok, yun po ang kwartong sarado. Isa. Ito, pwede sila maglagay ng isang kama dyan. Dyan, pag-ahon. Yan, si Ate Helen na magpapagawa niya pag nagkapera siya. Ano, Ate Helen? Ano pa? Ikaw na magpapagawa. Pag gusto mong saraduhin tong kwartong isa, ano? Ito, tama na sana. Okay. Ito na lang ang kasarado ko. Para sa mga bata. Tanag lang yan. No? Tanag. Oo, tanag. Tanag. Oo, yun tanag. Kaghaw na tanag, pwede. Lagyan mo dyan, saradong para yung mga bata dyan, ay ano, hindi malaglag. Ang bawal sa mga bata. Pag nagharutan. Yan po. So, yan po mga kalingap. Ito na po yung kabuuan ng bahay nila sa taas. Yan, ang laki. Ang laki, ang laki. Ayan, babarnisan natin yan lahat. Kung saan po aabutin yung ating barnis at yun, oh. Ang laki, oh, pagpasok dito. Second floor. Anong ka second floor nila. Tapos dito habang nasa bintana ka, ayan, natatanaw na po ang buong kapaligiran. Ayan, makikita mo na dyan ang buong paligid na habang nakatanaw ka dito. Ayan po ang baba.
Shiu. Ayan ang beranda sa baba. Yan. Shiu. Shiu. Ayan. Halos magkasintangkad na tayo ng buko. Tangkad pa tayo sa buko ay. So ayan po mga kalingap. Ayan po ang kabuuan ng kanilang kwarto sa taas. Ayan. Nagbabarnish na kami ni Ate Helen. Ayan. Punuin namin ng barnish ito. Babarnisan po yan. Ganyan siya. Oh. Ganyan po ang kwarto. Magiging kwarto nila dito. Babarnisan po natin lahat yan. Hindi na po dyan magdidesign ng green kasi malagkit po yun para sa mga bata. Pag natulog dito ay baka madikit-dikit sila sa kulay green na pintura. Medyo matagal po yun magtuyo. Kaya ito ay dito sa loob barnish na po lahat yan. Super ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda po mga kalingap po. Kitang kita.